10 mga lihim na bunkers at hideouts. Welcome sa Arvin Polo TV. Ang mga secret bunkers and hideouts ay tumutukoy sa mga lihim na lugar na itinayo upang magsilbing taguan o silungan sa panahon ng panganib. Karaniwang ginagamit ang mga ito sa panahon ng digmaan, natural calamities o sa iba pang mga krisis upang maprotektahan ang mga tao, mahahalagang bagay o impormasyon. Ang mga bunkers ay kadalasang matatagpuan sa ilalim ng lupa at gawa sa matibay na materials tulad ng bakal at concrete, habang ang mga hideouts naman ay maaring nasa mga liblib na lugar. Pero ano kaya ang mga sikreto na bumabalot sa mga bunkers at hideouts na ito? At sa video ngang ito ay aalamin at tutuklasin natin ang hiwaga sa likod ng mga bunkers at hideouts na ito. Kaya naman simulan na natin. Number 1, Cheyenne Mountain Complex. Ang Cheyenne Mountain Complex ay isang facility na nasa ilalim ng Cheyenne Mountain sa Colorado, sa United States. Ito ay isang ligtas na underground military base na ginagamit ng United States Space Force. Dito rin matatagpuan ang NORAD o North American Aerospace Defense Command at ang US Northcom o United States Northern Command. Itinayo ang complex noong 1960s sa panahon ng Cold War para protektahan laban sa posibleng mga banta ng nuclear war. Ang facility na ito ay binubuo ng mga tunnels at kwarto na konektado sa ilalim ng bundok. Ang mga pangunahing bahagi nito ay gawa sa steel-reinforced concrete na kayang tiisin ang lakas ng isang 30 megaton na nuclear explosion. Ang mga pinto ng complex na tinatawag na blast doors ay may bigat na 25 tons bawat isa. Ang design ng complex ang dahilan kung bakit ito naging self-sufficient na may sariling power plant, water supply, at mga air filtration systems na kayang mag-filter ng radioactive, biological at chemical contaminants. Bukod sa pagiging isang military base, ang Cheyenne Mountain Complex ay mahalaga rin sa global security at monitoring. Ang NORAD na nasa loob ng complex ay responsible para sa aerospace warning, aerospace control at maritime warning para sa North America. Ang kanilang mga radar at satellite systems ay nagmo-monitor sa mga posibleng banta mula sa kalangitan tulad ng ballistic missile attacks at nagbibigay ng mga early warning alerts. Habang ang US Northcom naman ay tumutulong sa pag-coordinate ng defense support sa civil authorities sa loob ng continental United States. Kabilang na dito ang disaster response at homeland defense. Subalit, kahit mayroong mga pagbabago at modernization sa technology, ang Cheyenne Mountain Complex ay nananatili pa rin bilang isa sa pinakamahalagang strategic assets ng United States. Ang location nito sa ilalim ng bundok ay nagbibigay ng natural protection laban sa mga pag-atake, habang ang mga advanced technology at protocols naman dito ay nakakatulong upang masiguro ang patuloy na operation. Kahit sa mga pinakamatinding sitwasyon, ang complex ay patuloy na ina-update ang kanilang systems upang makasabay sa mga bagong technology. Ngunit, noong 2006 ay inilipat ang mga pangunahing operations ng NORAD sa Peterson Air Force Base. Pero nananatili pa ring aktibo ang Cheyenne Mountain Complex at handa para sa anumang emergency operations. Ginagamit din ang complex bilang isang alternate command center para sa NORAD at US Northcom. At mayroon ding mga regular drills at exercises dito upang matiyak ang kahandaan ng mga tauhan at mga kagamitan. Number 2, Mount Weather Emergency Operations Center. Ang Mount Weather Emergency Operations Center o Mount Weather ay isang secret facility sa Bluemont, Virginia, USA. Ginawa ito noong Cold War para protektahan ang gobyerno ng United States sa oras ng malaking sakuna tulad ng digmaan, terrorism o iba pang crisis. Sinimulan ang pagtatayo ng Mount Weather noong 1950s para sa mga posibleng crisis. Nasa ilalim ito ng bundok at may makakapal na pader para protektahan mula sa nuclear fallout. Pinili ang location na ito dahil sa natural na protection ng bundok at mga kuweba. At sa paglipas ng panahon ay pinalakas at inayos ang facility para sa makabagong pangangailangan ng seguridad. Bukod dito, ang Mount Weather ay mayroong mga buildings na may iba't ibang kagamitan. Meron itong mga command centers, communication hubs, tirahan, medical facilities at mga opisina. Makabago ang mga communication technology dito para manatiling konektado ang gobyerno sa oras na magkaroon ng krisis. May sapat ding pagkain, tubig at energy ang facility para masuportahan ang mga tauhan nito sa loob ng mahabang panahon. Samantala,
Pinamamahalaan naman ng Federal Emergency Management Agency o FEMA ang Mount Weather. Nagsisilbi itong training ground at base para sa mga emergency drills. Sa panahon ng crisis ay nagiging sentro ito ng operasyon para sa pagtutulungan ng gobyerno. Halimbawa, noong 9/11 attacks ginamit ang Mount Weather bilang isa sa mga command centers para sa pagtugon ng gobyerno. May mga tauhan dito na laging handang maglingkod sa anumang oras para sa mga emergency. Kaugnay pa nito, mahigpit naman ang seguridad sa Mount Weather dahil mayroong mga armed guards at advanced surveillance systems dito. Hindi ibinabahagi sa publiko ang mga detalye ng operasyon at mga nilalaman ng facilities para sa kanilang kaligtasan. Number 3, Greenbrier Bunker. Ang Greenbrier Bunker na tinatawag ding Project Greek Island ay isang malaking underground bunker sa ilalim ng The Greenbrier Resort sa White Sulphur Springs, West Virginia sa USA. Itinayo ito noong Cold War para maging secret base ng mga members ng United States Congress kung sakaling magkaroon ng nuclear attack. Sinimulan itong itayo noong 1958 at natapos noong 1962. Ang bunker ay ginawa para magbigay ng proteksyon at tirahan sa 1,100 na tao. Kasama na dito ang mga Congress members at kanilang mga tauhan sa loob ng ilang buwan. Ang bunker ay may sukat na 112,544 square feet at mayroong iba't ibang facilities na kailangan para mabuhay sa ilalim ng lupa. Kabilang dito ang mga dormitories, kusina, hospital at mga lugar para sa komunikasyon at pamamahala. Gawa ito sa reinforced concrete para tiisin ang epekto ng isang nuclear blast. Ang bawat bahagi ng bunker ay maingat na ginawa para masiguro ang kaligtasan at kaginhawahan ng mga taong titira rito. Samantala, isang mahalagang bahagi ng Greenbrier Bunker ay ang pagiging sikreto nito. Sa loob ng maraming taon ay nanatiling lihim ang bunker kahit sa karamihan ng mga empleyado ng Greenbrier Resort. Ang mga empleyado na nakakaalam tungkol dito ay pinagbawalang magsabi at ang mga facilities ng bunker ay tinago bilang bahagi ng regular operation ng resort. Halimbawa, ang mga pintuan papunta sa bunker ay itinago sa likod ng mga peking dingding at ordinary hallway. Subalit, noong 1992 ay ibinahagi ng The Washington Post sa publiko ang pagkakaroon ng Greenbrier Bunker. Number 4, Svalbard Global Seed Vault. Ang Svalbard Global Seed Vault na tinatawag ding Doomsday Vault ay isang imbakan ng mga buto na matatagpuan sa Spitsbergen, isang isla sa Svalbard Archipelago sa Norway. Ang layunin nito ay mag-imbak ng mga buto mula sa buong mundo upang masiguro ang pagpapanatili ng iba't ibang uri ng halaman sakali mang magkaroon ng mga sakuna tulad ng bagyo, digmaan o iba pang mga problema. Binuksan ito noong February 26, 2008 at pinamamahalaan ng Norway government kasama ang Global Crop Diversity Trust at Nordic Genetic Resource Center. Ang vault ay itinayo sa loob ng isang bundok ng sandstone at permafrost na nagbibigay ng natural na proteksyon at malamig na kondisyon na mahalaga sa pag-preserve ng mga buto. Ang location sa Svalbard ay napili dahil sa malamig na klima at dahil na rin sa pagiging malayo nito sa mga lugar na posibleng magkaroon ng kaguluhan. Ang temperature sa loob ng vault ay pinananatili sa negative 18 degrees Celsius na nakakatulong sa pag-preserve ng mga buto sa loob ng maraming taon. Samantala, ang design ng Svalbard Global Seed Vault ay simple lamang ngunit matibay. Mayroon itong 3 silid na kayang mag-imbak ng hanggang 4.5 milyong sample ng buto na bawat isa ay naglalaman ng humigit kumulang 500 na buto. Ang mga buto ay inilalagay sa mga foil package at mga plastic na lalagyan para sa karagdagang proteksyon. Ang bawat silid ay may mga alarm system, mga pinto na gawa sa bakal, at iba pang security mechanism upang masiguro na hindi ito mapasok ng mga unauthorized person. Kaugnay pa nito, ang proseso ng pag-iimbak ng mga buto ay sumusunod sa mahigpit na pamantayan. Ang mga buto ay kinokolekta mula sa iba't ibang gene bank sa buong mundo. Ang bawat gene bank ay nag-iimbak ng mga buto mula sa kanilang rehiyon at ang mga ito ay ipinapadala sa Svalbard para sa long-term storage. At kapag dumating na ang mga buto sa Svalbard, sila ay sinusuri upang masiguro na wala itong contamination at itinatago naman ito sa angkop na kondisyon. Ang Svalbard Global Seed Vault ay mahalaga upang mapanatili ang iba't ibang uri ng halaman. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga backup copies ng mga buto,
ay nakakatulong ito upang masiguro ang pagkain para sa future, lalo na sa harap ng climate change, natural calamities, at iba pang problema na maaaring magdulot ng pagkaubos ng mga mahalagang pananim. Gayun din, ang kahalagahan ng Svalbard Global Seed Vault ay lalo pang pinahahalagahan sa panahon ng crisis. Halimbawa, noong 2015, kinailangang kunin ng International Center for Agricultural Research in the Dry Areas o ICARDA sa Syria ang ilang mga buto mula sa vault matapos masira ang kanilang gene bank dahil sa digmaan. Number 5, Swiss bunkers. Ang Switzerland ay kilala hindi lamang sa mga bundok, cheese at chocolate kundi pati na rin sa kanilang mga bunkers. Nagsimula ang mga bunkers sa Switzerland noong World War II. At bilang isang neutral na bansa sa gitna ng Europe, kailangan nilang maghanda para sa anumang pag-atake. Noong 1940s, sinimulan ng gobyerno ng Switzerland ang pagtatayo ng mga bunkers upang maprotektahan ang kanilang mga mamamayan at mapanatili ang kanilang kalayaan. Kaugnay pa nito, ang mga Swiss bunkers ay dinisenyo upang maging matibay at magbigay ng proteksyon laban sa iba't ibang uri ng pag-atake tulad ng nuclear, biological at chemical attacks. Karaniwang gawa ang mga ito sa makapal na concrete wall at nakabaon sa ilalim ng lupa o sa loob ng mga bundok. Ang ilang malalaking bunkers ay kayang mag-accommodate ng daan-daang tao, kumpleto sa mga facilities tulad ng ventilation, supply ng tubig, pagkain at medical equipments. Mayroon ding mga bunkers na may military equipment na maaaring gamitin kapag kailangan. Maliban pa rito, ang Switzerland ay mayroong tinatayang 300,000 bunkers na nakakalat sa buong bansa. Matatagpuan ang mga ito sa iba't ibang lugar mula sa mga lungsod hanggang sa mga kabundukan. Ang ilan ay pag-aari ng gobyerno at ginagamit para sa mga layuning militar, habang ang iba naman ay itinuturing na private at ginagamit bilang mga emergency shelters para sa mga pamilya at komunidad. Hinihikayat din ang bawat pamilya sa Switzerland na magkaroon ng access sa isang bunker o emergency shelter. Subalit, sa paglipas ng panahon, ang mga Swiss bunkers ay nagbago upang matugunan ang mga bagong banta at hamon. Mula sa mga simpleng silid na may makapal na pader, ang mga modern bunkers ngayon ay mayroon ng advanced technology tulad ng air filtration systems, communication equipment at renewable energy sources. Ang modernization na ito ng mga bunkers ay bahagi ng patuloy na kahandaan ng Switzerland sa harap ng mga pagbabago sa mundo at mga natural calamities. Bagaman, ang pangunahing layunin ng mga bunkers na ito ay magsilbing proteksyon sa oras ng sakuna, marami sa mga ito ay ginagamit na rin sa pang-araw-araw na buhay. Ang ilan ay ginawang wine cellars, storage facilities o event spaces. Ang mga dating military bunkers ay binago upang maging mga museums, hotels at art galleries. Number 6, Burlington Bunker. Ang Burlington Bunker, na kilala rin bilang Corsham Computer Center, ay isang malaking underground complex sa ilalim ng Corsham, Wiltshire sa England. Ginawa ito noong Cold War para magsilbing tirahan at opisina ng gobyerno ng United Kingdom kung sakaling magkaroon ng nuclear war. Sinimulan ang pagtatayo ng Burlington Bunker noong 1950s at natapos ito noong 1961. May sukat itong 35 acres at pwedeng mag-accommodate ng hanggang 4,000 na tao. May sarili itong tubig, kuryente at air conditioning para siguradong magagamit kahit sa matinding sitwasyon. Kahit lihim lamang ito, kilala ito bilang pinakamalaking underground emergency shelter ng gobyerno sa bansa. Bukod dito, mayroon ding iba't ibang facilities ang Burlington Bunker tulad ng command center, telecommunication hub, hospital at dormitory para sa mga empleyado. Ginawa ito para maging ligtas at magamit sa loob ng mahabang panahon. May mga imbakan din ng pagkain at iba pang supplies para masuportahan ng mga tao dito. Ang Burlington Bunker ay nagpapakita ng matinding paghahanda ng UK noong Cold War. Dito dapat magtago ang mga opisyal ng gobyerno, militar at iba pang mga tao na may mataas na posisyon para pamahalaan ang bansa sa kabila ng malaking krisis. Ang communication systems dito ay ginawa para manatiling konektado ang mga leader ng bansa sa iba't ibang bahagi ng UK at sa kanilang mga international allies. Subalit sa paglipas ng panahon, ang Burlington Bunker ay naging simbolo ng Cold War era. Dahil pagkatapos ng pagbagsak ng Berlin Wall at Soviet Union,
ay hindi na kailangan ang ganitong facility at noong 2004 ay inireport na hindi na ito operational at karamihan sa mga kagamitan dito ay inalis o nilipat sa ibang gamit. Number 7. Diefenbunker. Ang Diefenbunker, na kilala rin bilang CFS Carp, ay isang malaking underground bunker na itinayo sa Carp, Ontario, sa Canada noong panahon ng Cold War. Itinayo ito ng gobyerno ng Canada bilang proteksyon laban sa posibleng nuclear war. Ang pangalan nitong Diefenbunker ay nagmula sa pangalan ni John Diefenbaker, ang Prime Minister ng Canada noong panahong iyon. Noong panahon ng Cold War noong 1950s at 1960s, mataas ang tensyon sa pagitan ng West at Soviet Union. Natakot ang mga bansa na baka magkaroon ng nuclear war, kung kaya't ang gobyerno ng Canada ay nagtayo ng Diefenbunker bilang paghahanda. Sinimulan ang construction nito noong 1959 at natapos noong 1961. Itinayo ito ng Royal Canadian Engineers at may 4 na floors na 20 meters sa ilalim ng lupa. Ang bunker ay ginawa upang maprotektahan ang mga opisyal ng gobyerno mula sa epekto ng nuclear explosion at radiation. Maliban pa rito, ang Diefenbunker ay mayroon ding mga facilities na kayang suportahan ang buhay ng mga tao sa loob nito ng hanggang 30 days. Mayroon itong mga supply ng pagkain, tubig at hangin para sa daan-daang mga tao. Mayroon din itong mga medical facilities, communication centers, at mga opisina para sa mga government officials. Ang bunker ay gawa sa matibay na concrete at may makakapal na pader upang maprotektahan laban sa shockwaves ng nuclear explosion. Mayroon itong air filtration system upang tanggalin ang radioactive particles mula sa hangin na pumapasok sa bunker. Mahalaga ang mga communication systems upang matiyak na patuloy ang komunikasyon sa labas ng bunker kahit sa panahon ng krisis. Samantala, matapos ang Cold War ay hindi na ginamit ang Diefenbunker para sa tunay nitong layunin at isinara ito noong 1994. Subalit noong 1998 ay binuksan ito bilang isang national museum na tinawag na Diefenbunker, Canada's Cold War Museum. Sa kabilang banda, ang Diefenbunker ay naging isang popular destination para sa mga turista, mga teachers at mga estudyante. Sa loob ng museum ay maaaring makita ng mga bisita ang iba't ibang bahagi ng bunker tulad ng Prime Minister's Suite, ang War Room at ang mga lugar para sa communication. Mayroon ding mga interactive exhibits at mga programang pang-edukasyon na nagpapaliwanag patungkol sa kahalagahan ng bunker sa kasaysayan ng Canada. Number 8. WikiLeaks Bunker. Ang WikiLeaks Bunker na tinatawag ding Pionen White Mountains Data Center ay isang special facility sa loob ng isang dating nuclear bunker sa Stockholm, sa Sweden. Ang bunker na ito ay ginawa noong panahon ng Cold War para magsilbing protection laban sa mga posibleng pag-atake ng nuclear. Noong 2008 ay binili at inayos ng Swedish internet service provider na Bahnhof ang bunker para maging isang modern at high-tech data center. Ang Pionen ay nasa ilalim ng 30 meters ng solid granite rock na nagbibigay ng mataas na antas ng seguridad laban sa mga natural at man-made calamities. Ang bunker ay may makakapal na pader at matitibay na pinto na naglalayong protektahan ang data na nakaimbak dito. Bukod dito, may mga backup power supplies din, mga cooling systems at mga advanced technology para sa proteksyon laban sa cyber attacks. Samantala, isa sa mga kilalang client ng Pionen ay ang WikiLeaks. Ang WikiLeaks ay isang non-profit organization na naglalabas ng mga classified information at dokumento mula sa iba't ibang gobyerno at organization. Subalit sa pamumuno ni Julian Assange ay naging sentro ng debate at kontrobersya ang WikiLeaks dahil sa kanilang paglalabas ng mga sensitive information na naglalayong itaguyod ang transparency at pananagutan. Maliban pa rito, ang design naman ng Pionen ay parang galing sa science fiction movie. May mga artificial waterfalls, greenhouse na puno ng halaman at mga aquarium na may tropical fishes. Ang mga ilaw na LED at mga control panel na nagpapakita ng iba't ibang data ay nagiging dahilan upang magmukhang makabago ang lugar na ito. Bukod sa WikiLeaks, ang Pionen ay nag-host din ng iba pang clients na nangangailangan ng mataas na seguridad para sa kanilang data. Kabilang dito ang mga bangko at iba pang kumpanya na mayroong sensitive information. 9. Yucca Mountain Nuclear Waste Repository.
Ang Yucca Mountain Nuclear Waste Repository ay isang planadong lugar para sa pagtatago ng high-level radioactive waste sa United States. Matatagpuan ito sa Yucca Mountain sa Nevada, mga 100 miles northwest ng Las Vegas. Noong 1987 ay pinili ang lugar na ito sa ilalim ng Nuclear Waste Policy Act na naglalayong magtayo ng permanenteng lugar para sa pagtatapon ng radioactive waste mula sa mga nuclear power plants at defense-related activities. Ang layunin ng Yucca Mountain Project ay magbigay ng ligtas at long-term solution sa problema ng radioactive waste. Ang disenyo nito ay ginawa para ma-isolate ang radioactive waste mula sa kapaligiran at mga tao sa loob ng libu-libong taon upang maiwasan ang pagkalat ng contamination sa tubig at hangin. Pinili ang Yucca Mountain dahil sa mga katangian nito tulad ng pagiging matatag at tuyong lugar na bihira lamang makaranas ng lindol, kaya mababa ang posibilidad ng radiation leak doon. Subalit, maraming problema at pagtutol ang kinaharap ng proyekto. Maraming tao sa Nevada at mga Native American ang ayaw dito dahil sa mga alalahanin sa kaligtasan, kapaligiran at kultura. May mga tanong din kung sapat ba ang disenyo ng lugar para protektahan ang tao at kalikasan mula sa radioactive materials sa future. At noong 2002 ay inaprubahan ng United States Congress ang Yucca Mountain bilang opisyal na lugar para sa Nuclear Waste Repository. Pero patuloy pa rin ang mga legal at political problems ukol dito. Ngunit noong 2010 ay itinigil ng administrasyon ni President Barack Obama ang pondo para sa proyekto, kaya natigil ang mga plano para sa construction nito. Mula noon, patuloy ang mga debate at pag-aaral kung magpapatuloy ba ang proyekto. Sa ngayon, malaking hamon pa rin ang pag-handle sa nuclear waste sa United States. Dahil walang permanenteng solusyon, ay iniimbak ang radioactive waste sa mga pansamantalang lugar na karaniwan ay malapit sa mga nuclear power plants. Number 10, Metro 2. Ang Metro 2 ay isang secret underground railway system na sinasabing ginawa sa ilalim ng Moscow, Russia, noong panahon ng Soviet Union. Kilala rin ito sa pangalang D6 sa mga dokumento ng KGB at iba pang security agencies. Kahit walang opisyal na kumpirmasyon mula sa gobyerno ng Russia, ay matagal nang usap-usapan ito sa mga speculation, kwento at mga ulat mula sa dating mga opisyal ng militar at intelligence. Sinasabi na nagsimula ang Metro 2 noong panahon ni Joseph Stalin bilang bahagi ng plano para sa pambansang seguridad. Ang layunin nito ay magbigay ng ligtas at mabilis na transportation para sa mga pangunahing opisyal ng gobyerno, kasama na ang mga miyembro ng Politburo sa panahon ng digmaan o anumang emergency. Ang sistema ay konektado raw sa mga importanteng lugar tulad ng Kremlin, mga tanggapan ng gobyerno at mga secret bunkers na magagamit ng mga leader sa oras ng krisis. Ayon sa ilang ulat, ang Metro 2 ay may 4 na pangunahing linya na umaabot mula sa sentro ng Moscow papunta sa iba't ibang direksyon. Ang mga tunnel ay sinasabing mas malalim kaysa sa mga pampublikong linya ng Moscow Metro na umaabot ng hanggang 200 meters sa ilalim ng lupa. Ang mga tunnel na ito ay mayroong mga equipments tulad ng ventilation systems, water supply at power lines para matiyak ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga gumagamit nito sa panahon ng emergency. Ang mga station ay itinayo din upang magsilbing malalaking bunkers na kayang mag-accommodate ng maraming tao bilang silungan. Kaugnay pa nito, maraming report mula sa dating mga opisyal ng Soviet at mga eksperto sa intelligence ang nagbibigay ng iba't ibang detalye tungkol sa Metro 2. May ilan na nagsasabing ginagamit pa rin ito ng gobyerno ng Russia, habang ang iba naman ay nagsasabing ito ay abandonado na o hindi na aktibo. At noong 1991 ay isang documentary sa Russian television ang nagpakita ng mga footage na di umano'y bahagi ng Metro 2. Ngunit wala namang independent confirmation ang nakuha mula sa ibang mga source. Ang pagkakaroon ng isang lihim na underground system tulad ng Metro 2 ay nagdulot ng maraming tanong tungkol sa transparency at accountability ng gobyerno, hindi lamang sa panahon ng Soviet kundi pati na rin sa kasalukuyang Russia.